Hello, good morning po. Good morning sa lahat. Welcome again to my channel at welcome sa ating Bible reading ngayong umagang ito, no? Ngayon may gusto lang akong i-share sa inyo about dito sa Psalms o Awit chapter 78, ano? May mga magandang nabanggit dito, no? Magandang nabanggit na naman ulit dito sa salita ng ating Diyos, no? Dito sa chapter 78 verse 8, sabi dito, sa kanilang mga ninuno, hindi dapat na pumaris, na matitigas ang damdaming sa Diyos ay naghimagsik. Sabi dito, isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. No? Ulitin ko lang, ano, sa kanilang mga ninuno hindi dapat na pumaris. Sa ating mga ninuno daw hindi dapat daw tayo pumaris, na matigas ang damdaming sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Ganon bang klaseng lahi tayo? Sana hindi. Tayong lahat, ano? Tayong lahat, ang lahi nating Pilipino, no? Nawa hindi tayo mapaghimagsik. Hindi ang lahi natin ang walang tiwala sa Diyos, no? Hindi ang lahi natin ang hindi marunong magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Nawa hindi marupok ang ating pagtitiwala sa ating Diyos o yung ating pananalig, nawa matibay, no? Sintibay o higit pa sa bakal dapat ang ating pagtitiwala, hindi marupok yung ating pagtitiwala sa ating Diyos, nawa ay matinding, matigas, matindi ang pagtitiwala natin sa ating Diyos. Lalo na, 'di ba, sa panahon ngayon. Wala tayong ibang malalapitan, wala tayong ibang makakapitang matibay kundi ang ating Diyos na makapangyarihan, na ang Diyos na nagbigay ng lahat sa atin. Simula nung tayo ipanganak hanggang ngayon, patuloy siyang nandyan para sa atin. Sabi pa dito sa verse 11, nakalimutan na nila ang lahat ng kabutihan, mga gawa ng ating Diyos sa kanilang hinangaan. Sabi nga, ulitin ko lang, verse 11, nakalimutan na nila ang lahat ng kabutihan, mga gawa ng ating Diyos na kanilang hinangaan. Ibig sabihin nakalimutan na raw natin yung mga ginawa ng ating Diyos, no? Yung mga una, yung paggawa niya ng langit at lupa, no? At pagbigay niya ng buhay sa lahat ng may buhay sa ating mundo, at pagbigay ng buhay sa atin, pagbigay ng mga magagandang bagay, kabutihan ng Diyos sa atin, nakalimutan na raw natin yun. Nawa hindi natin yun nakakalimutan hanggat nabubuhay tayo. Dapat ay pinapasalamatan natin ang lahat ng yun na nagawa ng Diyos sa atin. Simula noon hanggang ngayon na may nangyayari sa ating mundo, may pandemic tayo, 'di ba? Pero patuloy na nandiyan ang Diyos sa atin. Buhay tayo, malakas tayo, may nakakain tayo. Nagagawa pa natin ang ating mga gustong gawin. Halimbawa yung ating pagluluto ng ating pagkain, 'di ba? Itong nakakapanood tayo ng ganitong mga salita ng Diyos o ano pang ginagawa natin, 'di ba? Ang iba nga, 'di ba, ang kagaya ng mga frontliner, nasan sila? Ang mga doktor, 'di ba? Nasa ospital lang, hindi sila makauwi sa ating pamilya o sa kanilang pamilya. Samantalang tayo kapiling natin ang ating pamilya na nakikinig ng salita ng Diyos, 'di ba? Pasalamatan natin 'yun. 'Yun ay kamangha-manghang ginagawa pa rin ng ating Diyos sa ating buhay. Sabi pa dito sa verse 19, kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito, sa gitna ba nitong ilang mabubusog niya tayo. Ito yung ito kasing kasaysayan na dinala ni Moses ang mga tao, inalis niya sa Ehipto, 'di ba? Inutusan siya ng Diyos na dalhin mo ang iyong mga kababayan o yung mga lahi at dadalhin ko kayo sa isang magandang lugar na punong-puno ng pagkain, 'di ba? Ito yung sinasabi doon. Ulitin ko lang, sabi sa verse 19,
Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito, sa gitna ba nitong ilang, mabubusog niya tayo. Kumbaga sa atin ngayon nangyayaring ito, mabubusog pa ba tayo? 'Di ba? Oo, may pagkain pa rin tayo. Nabibigyan pa rin tayo ng Diyos ng ating makakain. Nabubusog pa rin tayo. Nasa-satisfied pa rin tayo sa ating kinakain. Iniinom, 'di ba? Ang iba nga nakikita natin nagiinuman pa, may pulutan, masaya pa rin sila sa kabila na nangyayaring ito sa ating mundo. Sabi pa dito sa verse 20, nang hampasin yaong bato, oo tubig ang bumukal. Dumalo ang mga batis, tubig doon ay umapaw. Ito yung sinabi ng Diyos na gamitin niya yung kanyang tungkod at ituon doon o idikit doon sa bato. Ngunit ang ginawa ni Moses ay inampas niya, di ba, ng kanyang baston at nagkaroon ng tubig, na maraming tubig. Verse 21, nang marinig ang ganito, si Yahweh na maya, nag-init sa hinirang niyang bansay, nag-apoy ang kanyang galit. 22, pagkat sila ay ayaw nang sa Diyos ay magtiwala sa pagkakataong sa pangakong pagliligtas sa ay ayaw nang maniwala. Ulitin ko lang, verse 22, pagkat sila ay ayaw nang sa Diyos ay magtiwala. Sa pangakong pagliligtas ay ayaw nang maniwala. Ito yung, di ba, yung ililigtas sila ng Diyos, ayaw na nang maniwala ng mga Israelita na sila'y maliligtas, di ba? Konting kibot nga, nagugutom sila, saan daw sila kukuha ng pagkain, samantalang nandun sila sa ilang na lugar, may mga puno, di ba, may mga hayop, pwedeng gumawa ng paraan, di ba? Kagaya ngayon din, may mga tao pa rin na, di ba, mapapanood natin sa social media na may mga nagrereklamo, anong kakainin namin? Di ba? Anong iinumin namin? O, di ba? Samantalang ang mga tao, tingnan nyo, ang dami nilang nagagawang paraan. Nakakapagluto sila at ibinibenta, di ba, online, di ba? Free delivery ang minsan at ang tubig ay patuloy naman na nandyan. Kumbaga makakagawa tayo ng paraan. Binigyan nga tayo ng Diyos ng isipan, diba? Upang makapag-isip. Tenga tayo para may marinig, ang ginawa ni ganito ay ganito ang binenta ako. Ito, mag-iisip din ako. Ito naman ang aking bibenta. May mata tayo na nakakakita, di ba? So, pwede nating tignan kung sa mga online kung ano ang ginagawa nila, kung ano niluluto, o makakapag-isip tayo kung ano pang dapat gawin, di ba? Mga ganong bagay, di ba? Huwag tayong magsisi. Wag natin sisihin ng Diyos. Huwag natin sabihin na wala kaming makain, samantalang meron. May magagawa tayong paraan. May lakas tayo, malakas tayo. May isipan tayo. May mata, may tenga, may bibig tayo. Pwede tayo magsalita sa kapitbahay. Magluluto ako ng konting ganito, pagkaano bili ka naman. 'Di ba? Sabi sa 23, gayon paman itong Diyos nagutos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad nabuksan. Ito yung nagpaulan ng pagkain ng mana. Yun ang kinain ng mga tao, di ba? Umulan ng pagkain, nabusog sila, napakarami. Yung sinabi nga ng Diyos dito sa kwentong to na kumuha lang kayo ng sapat, pero ang iba, sobra-sobra ang ginawa. Ano nangyari? Napanis din, di ba? Yung tama lang na mabubusog ka, yung mauubos mo, kainin mo sa buong maghapon, magdamag. Kinabukasan, meron naman eh. Bakit kukuha ka ng napakarami tapos mapapanis din lang, di ba? Tapos sabi pa dito sa verse 25, ang kaloob na pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkulang, masagana kung dumating. Kumbaga yun daw ay pagkain ng mga anghel at binigay sa mga tao na yun. Kaya sila'y nabusog at nasatisfied sila. Tayo rin, patuloy lang tayo manalangin at pagtiwala sa ating Diyos. Hindi niya tayo pababayaan, hindi tayo magugutom, hindi tayo magkukulang, pagkos ay labis-labis pa ang ating pagkain at ang ating blessings na kanyang ibibigay sa atin. Sabi dito sa verse 20 and 28, sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak, sa palibot ng tolda ay doon nila kinakalap. Kumbaga doon na mismo sa harapan mo. Doon na sa harapan nila bumabagsak ang pagkain. 'Di ba? Parang sa atin din ang mga bigay ng ating gobyerno.
Maglabas ka lang ng timba o upuan, babagsak sa harapan mo ang pagkain. Ito rin yun. Patuloy pa rin ginagawa ng Diyos ang kanyang mga pangako. Manalig lang tayo at magtiwala sa ating Diyos. Huwag nating kalimutan ang mga ginawa niya noon. Sa panalangin ngayon, sa pagtitiwala natin sa Kanya, ibibigay niya pa rin yun dahil yun ang kanyang pangako. Ang pagkain na bigay ng gobyerno, na galing din sa Diyos ang pagkain. Bigas galing sa Diyos yan. Lahat ng makakain natin sa Diyos galing. No? Binigay ng pamahalaan natin, ng ating Mayora Arlene, di ba? Saan nilalagay? Sa harapan mismo ng ating bahay. Hindi ka na pupunta kung saan, hindi ka napipila, magpapawis ng kung ano-ano, pagod na pagod pag uwi, di ba? Nandyan lang. Naglagay ka lang ng timba, andyan, darating na. Pagkain, bigas, dumating sa harapan natin. Kagaya ng kanyang pangako. Tinupad pa rin niya sa panahon natin. Napakabuti ng ating Diyos, no? Pasalamatan natin siya palagi. Sabi pa dito, verse 29, kinakain nila ito, nasisiyahan silang lahat. Binibigyan sila ng Diyos ng pagkaing hinangad. 'Di ba? Manok meron tayo, merienda meron tayo, may vitamins pang binigay, hindi ba? Sabi sa 32 verse 32, sa ganitong gawa ng Diyos, sunod-sunod na himala. Ganti nila ay paglabag, pero yun pa rin, sa kabila ng pagbigay ng Diyos ng mga himala, ang mga taong Israelita nung araw na yon ay ganti ay paglabag pa rin sa ating Diyos. Yun nga yung sinabi, di ba, na kumuha ka lang ng pagkain mo buong maghapon hanggang gabi. Yung mabubusog ka, kunin mo na. Yung sobra-sobra kayong mabubusog. Basta kailangan ubusin nyo. Walang matitira. Walang sobra dapat. Kundi masisira lang yun. So, nilabag nila yun. Kumuha yung iba, kumuha na napakarami para meron daw sila bukas. Siguro nakahilata na lang, kukuha na lang ng pagkain. Kain na lang ng kain ng ganyan, ano. So, nasira. Sabi sa verse 33, kaya't yaong pasya ng Diyos, ang araw ay wakasan na. Bigla-biglang paratingin sa kanila ang parusa sa galit ng Diyos. Yun nga yung ginawa nila na paglabag sa ating Diyos. 34, subalit noong sila ay lilipunin na ng Diyos, subalit nang sila ay lilipunin na ng Diyos, nagsisi ang karamihan sa kanya'y nagbalik loob. Kaya tayo, huwag tayong palaging magreklamo sa mga nangyayari sa atin ngayon. No? May iisip tayo, may lakas tayo, gumawa tayo ng paraan. Huwag nating isisi ito sa ating Diyos. Huwag din natin isisi sa ating gobyerno. No? Gumawa tayo ng paraan para kahit papano may konti tayong makakain. May konti tayong kikitain para tayo may pambili ng pagkain. Huwag puro sisi, huwag puro paglabag ang ating gawin, huwag puro reklamo. Gumawa tayo ng paraan. Sabi dito sa 34, ito nga sabi sa 34, subalit nung sila ay lilipunin na ng Diyos, nagsisi sila at nagbalik loob sa ating Diyos. Tayo palagi ay huwag humiwalay sa ating Diyos. Lagi tayong manalangin, lagi tayong magpasalamat. Hindi niya tayo pababayaan kung talaga ang puso natin ay malinis at totoo tayong nananalangin at nagtitiwala at sumasampalataya sa ating Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Mabubusog tayo, iingatan niya tayo, palalakasin at pagtatagumpayin. Amen? Sabi sa 35, noon nila nagunitang ang sanggalang nila ay ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Walang iba, kundi ang Diyos lang ang ating sanggalang. Siya ang ating manunubos. Ang ating Diyos na makapangyarihan. Ang ating Diyos na mabuti at mapagmahal. Mapagkumbaba ang ating Diyos, maawain ng ating Diyos. Magpatuloy lang tayo sa pagtitiwala sa Kanya. At patuloy tayong manalangin sa Kanya, no? Wag natin siyang kalilimutan. Oras-oras ng ating
oras-oras sa ating buhay, ano man ang ating ginagawa, manalangin tayo at magtiwala sa ating Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Sigurado ay andyan siya palagi sa atin dahil nagtitiwala tayo ng lubos sa ating Diyos. Tayo magtatagumpay. Sa labang ito, hindi niya tayo pababayaan. Matatapos ito in Jesus' name. Magiging maayos na ang ating mundo, magiging malinis na. Magtiwala lang tayo at manalangin. Magintay tayo, no? Magintay tayo. Sabi nga dito, di ba? Matuto tayo magintay ng maayos. Sabi ganyan dito. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Hindi tayo ganun. Hindi tayo marupok. Hindi tayo hindi tayo yung hindi kulang ating pananalig sa Diyos. Matiisin tayo. Mag-aantay tayo sa gagawin ng ating Diyos. Makikita niyo ang kanyang kapangyarihan. Magiging maayos ang lahat, magiging malinis ang lahat. Magtatagumpay tayo at babalik sa normal ang ating buhay. Makakapagtrabaho ulit ng maayos dahan-dahan. Makakapagsimula tayo. At muling magiging masagana, masaya, maayos ang ating buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Magtiwala lang tayo sa ating Diyos. Salamat po muli sa araw na to, sa pakikinig nyo na naman sa ating Bible reading ngayong umagang ito. Nawa ay nabuksan ulit ang inyong mga puso, ang ating mga puso at isipan, no, na magtiwala, maghintay, magtiis ng konti. Magiging maayos din ang lahat in Jesus' name. Samahan niyo po ulit ako sa ating panalangin ngayong umagang ito. Magsiyuko tayo at ihanda natin ang ating puso sa pakikipag-usap sa ating Diyos. Taas natin ang ating mga kamay. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, nang may gawa ng langit at lupa, at nagbigay ng lahat sa amin. Simula nang kami ipanganak hanggang ngayon, patuloy na ikaw ay gumagalaw sa aming buhay. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, salamat sa araw na to dahil binigyan mo na naman kami ng isang pagkakataon upang makarinig at makapagbasa ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat, Lord. Narinig na naman namin ang iyong mga pangako. Nabuksan na naman namin ang aming puso't isipan. Naging matatag na naman kami, O God, dahil sa iyong mga pangako. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Kami umaasa sa iyong pagmamahal, sa iyong mga pangako sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord. Dahil pangako mo noon ay ginawa mo na naman ngayon sa harapan ng aming mga tolda o mga tahanan, babagsak ang biyaya mo. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, dahil patuloy ka nagbibigay ng biyaya, pagkain, magagandang bagay sa amin. Nagbibigay ng kalakasan, tamang puso't isipan sa bawat tao. Nagbibigay ng kaligtasan sa amin lahat. Nilulukob mo ang buong Pilipinas, O God, ang buong mundo ng iyong makapangyarihang protection, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat, Lord, sa lahat pang biyayang ipagkakaloob mo sa amin lahat. Salamat din sa pagprotekta mo sa aming Presidente Duterte, O God. Salamat, iniingatan mo sila, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay, 10 ng kanyang mga kasamahan sa pamahalaan, O God. Ganon din sa aming Mayora Arlene Arcillas, O God. Salamat sa paggabay mo sa kanya, O God, sa paglukob mo ng iyong kapangyarihan, protection, O God, sa kanyang pamilya, sa kanyang kasamahan sa pamahalaan, O God, sa aming scientist, doktor, nurse, O God, sundalo, pulis, O God, frontliners. Salamat sa pag-iingat mo sa kanila at pagbigay ng sapat na kalakasan, O God. Salamat sa pagproteksyon mo sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay, O God. Salamat, Lord, dahil alam ko po, Lord, patuloy kang magbibigay ng kaalaman sa mga scientists upang makapagawa sila ng mas magandang gamot na ikaliligtas dahil sa NCOV na to, O God. Salamat sa iyong kabutihan, Lord. Salamat sa talinong ipinagkakaloob mo sa bawat isa, lalong-lalo na sa aming Presidente, O God, Mayora, O God, Lord, sa scientist, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Sa lahat-lahat. Sa pandemic na to, alam kong tatapusin mo na po to at lilinisin ang aming mundo. Magiging maayos na ang buong mundo, lalong-lalo na ang Pilipinas, O God. Magiging masaya, masagana, tagumpay at muling manunumbalik ang kasiyahan, kasaganahan at kagandahan ng aming bansang Pilipinas at ng buong mundo. Magiging maayos dahil ang aming mga puso ay iyong babaguhin.
puso't isipan, O God, ay lilinisin mo. Puro pagmamahal ang aming mararamdaman sa bawat isa. Pagpapakumbaba at pagpapatawad. Salamat, Lord, sa paglinis mo sa bawat puso ng bawat tao, lalong-lalo na sa aming mga mahal sa buhay, Lord, sa aming mga kaibigan, kapitbahay, O God. Salamat, Lord, sa lahat ng tao. Kami magtatagumpay dahil kasama ka namin na mamumuhay. Simula ngayon hanggang sa kahuli-hulihan ng aming buhay, ikaw ay aming kasama. Sa iyo kami lalapit dahil ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O Lord, sa pag-iingat mo sa amin lahat, sa pagpapagaling mo sa lahat ng may karamdaman, O God. Anumang klaseng karamdaman, walang imposible sa inyo, O God. Pagagalingin mo sila in Jesus' name, O God. Wala nang magugutom, wala nang malulungkot, O God. Wala nang hihina ang katawan, magiging malakas ang lahat ng tao. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sa tahanan namin, kasama ka namin, O God. Magiging maayos ang aming pamumuhay sa bawat tahanan namin at lugar, O God. Bansang Pilipinas at sa buong mundo, dahil ibibless mo kami at lulukubin ng iyong makapangyarihang protection ang buong mundo, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa inyong kabutihan at pagmamahal sa lahat ng tao. Thank you, Lord, sa iyong mga pangako, iyong tinutupad, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan na aming Panginoong Kristo, na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat pong muli sa umagang ito. Jipan De Leon po ang aking channel, o G De Leon po. Salamat sa pagsama nyo na naman sa ating Bible reading. At dun po sa mga bago po, mag-subscribe po kayo, i-like nyo po ang ating mga videos, at click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po muli. Mabuhay po tayong lahat at God bless po sa atin lahat. See you po.